Pagkatapos kong maglaba, ayan, namahinga nga lang ako dito sa may harapan namin habang nagmamasid sa mga sasakyan na pabalik-balik. Nakakalula. Hi guys, ayan, may mini vlog na naman tayo at pasensya na po, hindi ko kaagad may upload ang aking pagdi-DIY sa aking Durabox dahil Diyos ko dahil napakahabang hirap i-edit. Anyway mga may, pagkatapos ko nga maglaba, ayan, namahinga nga lang ako dito sa may harapan namin para matanggal din naman ang pagod. Sa totoo lang, wala talagang internet, kaya naman eto't nagmumuni-muni ako dito habang nagmamasid sa mga tanim ni Daddy. Sakto naman kasi pagkatapos kong maglaba, wala nga daw internet, sabi nga nito sa Adriel. Kaya naman, eto't pinagmamasdan ko nga yung mga tanim ni Daddy ditong sili at saka yung talong. Eto yung kanyang tanim na sili, may bulaklak na nga rin. Eto namang mga talong, parang nababagalan nga ako sa paglaki ng mga ito. Siguro nga dahil yung kanilang taniman, maliit nga lang na paso, kaya naman hindi talaga sila makausbong ng maayos. Pero maghihintay pa rin ako hanggang sa sila'y mamunga para hindi na rin ako bumili ng talong sa palengke. Maganda nga sana kung sa mismong lupa sila nagpakatanim para mas magandang pagkakatubo nila. Kaya lang, wala namang kaming pwesto para mapagtaniman dahil dito sa amin, puro sementado na. So anyway guys, ito nga pala yung mga nilabhan ko. Medyo kakaunti nga lang yan, pero hindi ko alam kung bakit natatagalan ako sa paglalaba. Pero minsan, nakakapaglaba ako ng Wednesday, kaya naman hindi ganyan kadami ang aking nilalabhan. Kaya lang, hindi nga ako nakapaglaba. Kaya ayan, medyo marami-rami ngayon. Hindi ko pa nga naisamang laban yung mga kumot. Siguro bukas na lang dahil parang uulan nga kanina. Pero hindi naman talaga umulan. Naloko lang ako talaga ng mga ulap. Diyos mio marimar. Etong aking lagayan ng mga malilibag na damit, hindi ko alam kung ilang minuto lang to mawawalan ng laman. Maya-maya kasi kapag ka naligo ako, tas si drill kapag nag-wash, ayan, magkakaroon na naman siya ng laman. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa dahil palagi tayo nagbibihis. Diyos ko day. Pagkapasok ko naman dito sa loob ng bahay, ayan, magkakape nga lang tayo, pero medyo matabang nga lang sa kape yan dahil hindi na nga ako pwede ng matapang na kape. Ilalagyan ko na nga rin ng gatas yung kape ko guys. Nag-iingat lang ako dahil baka sumumpong na naman ang sikmura ko. Diyos ko dahil talaga namang napakasakit. Ito lang talaga ang ayaw ko kapag maraming stock na gatas ay talaga namang napapapa. Kaya ko kasing ubusin guys yung isang pack na yan na isang upuan. Talaga namang mahilig talaga ako magpapapak ng gatas kahit noon pa man. Naalala ko nga nung sa Adriel ay dumedede pa yung gatas niya na bona ay talaga namang napapapak din. Aban ako, pag ito'y napanood ni Daddy, talaga namang sasabihin niya, abay, dalawa pala kayong dumedede noon eh. Charet. So anyway guys, maya-maya, ng mga bandang alas 6, ayan, nagpakana na nga si Adriel sa pagluluto. Pero yung mais na bigas guys, ako ang nagsalang niyan. Yung ulam lang talaga yung niluto niya at yung kanin naman ako na nga ang nagsaing dahil hindi pa nga niya alam kung paano iluto yung bigas na mais. Ipinagmamalaki pa nga dyan yung kanyang ginawang sauce. Sabi nga niya, i-rate ko daw 1 to 10. Sabi ko 6. Aban ako, ayaw pumayag. Gusto 7. O diba, nabulol pa nga.